Salamat po. Amen. Ikinagagalak ko po kayong makita muli. Sana po nagagalak din po kayo na makita ako muli. At ikinagagalak din po ninyong makita muli ang inyong mga kasama. Salamat po, Panginoon. Ako po'y excited dahil nawala po ako ng ilang linggo. Yung pinakahuli ko pong nag-attend ay yung lumaban si Manny Pacquiao. At na-cancel po yung aming klase. Alam po ng Panginoon ang aking pagnanasa kung paano ko po namimiss ang ating gawain, ang pagsamba na kasama ng mga kapatid. Iba pa rin po yung makasama mo ang mga kapatiran, ang mga binabanal ng Diyos sa araw-araw. Binabanal po, no, kasi hindi pa po tayo tapos. Amen? Kagabi po, ako po ay tinatanong ng ating pastor kung kumusta po ako at nakahanda na po ba. Ang sabi ko po sa kanya, meron pong mensahe sa aking puso pero hinihintay ko po ang approval ng Panginoon. Sa isang mangangaral po, sa isang lingkod po ng Panginoon, alam po natin maraming bagay na minsan nandyan sa isip mo, nandyan sa puso mo, pero hindi po yun ay isang, ano po yun, yung assurance na yun po ang salita ng Panginoon. So I kept on praying and praying and praying. Ako po'y gumising ng madaling araw, nananalangin kung ano ang mensahe ng Panginoon. And meron lang pong, still po yon yung nasa puso ko na aking nakahanda. Wala po. Sige po, nananalangin and I kept on reading and reading the Bible at ako po'y nananalangin na ibigay ng Panginoon ang kanyang puso sa atin sa umagang ito. And He led me sa aking pagbabasa po, sige, nagbabasa, and He led mo po sa libro ni Joel. Tayo po ay makikinig, magbabasa ko ng mga salita ng Panginoon na sana po sa aking pagsasalita, hindi po ako ang inyong makita, kundi po ang Panginoon. Ito po yung mga tema ng mga inaawit natin kaninang umaga, ang pagdating ng Panginoon na ating pinaghahandaan. Pinaghahandaan nga po ba natin ang pagdating ng Panginoon? Hindi po yung Pasko na darating, na kung saan ang lahat ng tao'y naliligalig, kung ano ang mga regalo, hindi pa ako nakapamili, hindi pa ako nakapagbalot, ano ang handa ko, saan ako pupunta, saan ako magmamano. Ang lahat ng tao po ay iba't ibang paghahanda ang ginagawa. Ano po bang klaseng paghahanda ang ating ginagawa sa pagtatapos ng taong ito at sa ating pagharap sa bagong taon? Ano po, sana po higit pa po doon, yung paghahanda na ating ginagawa. Kanina po, yun po, ulit-ulit, ang pagdating ng Panginoon. Ano ba ang tungkulin ng isang mananampalataya sa pagdating ng Panginoon? Sa umaga pong ito, mayroon pong nais na gawin sa atin ng Panginoon. Iisa lang po ang narinig ko sa Kanya, at yun po ang ating babasahin. At tayo po ay susunod sa panawagan ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Joel chapter 2. Ako po ay may hawak na Tagalog. Handa na po ba tayong makinig sa salita ng Panginoon? Simula po sa verse 1. Hipan ninyo ang trumpeta sa Zion. Patunugin ninyo ang hudyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat ng naninirahan sa lupain, sapagkat ang araw ng Panginoon ay dumarating. Ito'y malapit na. Isang araw ng kadiliman at pagkulimlim, araw ng mga ulap at makapal na dilim. Gaya ng bukang liwayway na kumakalat sa mga bundok, isang dakila at makapangyarihang hukbo ang dumarating. Hindi nagkaroon kailanman ng gaya nila.
ni magkakaroon pa man pagkatapos nila, hanggang sa mga taon ng maraming salinlahi. Isang apoy ang tumutupok sa harapan nila, at sa likuran nila'y isang nagliliyab na apoy. Ang lupain ay parang halamanan ng Eden sa harapan nila, ngunit sa likuran nila'y isang sirang ilang, at walang nakatakas sa kanila. Ang anyo nila ay parang anyo ng mga kabayo, at sila'y tumatakbong gaya ng mga kabayong pandigma. Gaya ng rumaragasang karwahe, ay lumulukso sila sa tuktok ng mga bundok. Gaya ng hugon ng liyab ng apoy na tumutupok sa dayami. Gaya ng isang makapangyarihang hukbo na nakahanda sa labanan. Sa kanilang harapan ay nagdadalamhati ang mga tao. Lahat ng mukha ay namumutla. Sila'y sumasalakay na gaya ng mga mandirigma. Kanilang iniaakyat ang pader na gaya ng mga kawal. Bawat isa'y patungo sa kanya-kanyang lakad at hindi sila lumilihis ng kanilang mga daan. Hindi sila nagtutulakan sa isa't isa. Bawat isa'y lumalakad sa kanya-kanyang landas. Kanilang sinasagupa ang mga sandata at hindi sila mapahinto. Kanilang nilulukso ang lunsod. Kanilang tinatakbo ang mga pader. Kanilang inaakyat ang mga bahay. Sila'y pumapasok sa mga bintana na gaya ng magnanakaw. Ang lupa ay nayayanig sa harap nila. Ang langit ay nanginginig. Ang araw at ang buwan ay nagdidilim. At ang mga bituin ay nawawalan ng kanilang kaningningan. Pinatutunog ng Panginoon sa kanyang tinig, sa unahan ng kanyang hukbo, sapagkat ang kanyang hukbo ay napakalaki. Siya na nagsasagawa ng kanyang salita ay makapangyarihan, sapagkat ang araw ng Panginoon ay dakila at kakilakilabot. Sinong makakatagal? Ituloy po natin, gayunman ngayon, sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso, na may pag-aayuno at may pagtangis at pagdadalamhati. At punitin ninyo ang inyong mga puso at hindi ang inyong mga damit. Ulitin po natin, punitin ninyo ang inyong mga puso at hindi ang inyong mga damit. Manumbalik kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sapagkat siya'y mapagbiyaya at mahabagin. Hindi magagalitin at sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan. Sinong nakakaalam kung siya'y hindi magbabalik loob at malulungkot at mag-iiwan ng isang pagpapala sa likuran niya ng handog na butil at handog na inumin sa Panginoon ninyong Diyos. Ito po ang nais ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Hipan ninyo ang trumpeta sa Sion. Magtakda kayo ng isang ayuno. Tumawag kayo ng isang taimtim na pagtitipon. Tipunin ninyo ang bayan. Pakabanalin ang kapulungan. Tipunin ang matatanda. Tipunin ang mga bata at ang mga sanggol na pasusuhin. Lumabas ang bagong kasal na lalaki sa kanyang silid at ang bagong kasal na babae sa kanyang silid. Tumangis ang mga pari, ang mga lingkod ng Panginoon sa pagitan ng portiko at ng dambana at kanilang sabihin, maawa ka sa iyong bayan, O Panginoon, at huwag mong gawing katatawanan ang iyong mana na hinahamak ng mga bansa. Bakit nila sasabihin sa gitna ng mga bayan, nasaan ang kanilang Diyos? Ang tanging mga salita po na narinig ko sa Panginoon ay manalangin. Manalangin, manalangin. Higit sa anumang bagay na paghahanda, ang manalangin bilang isang iglesia. Ang ating mga pastor na lingkod ng Panginoon ay tumangis. Tayo po na lingkod ng Panginoon
na sinasabi po natin at tayo po, iniisip natin at alam po natin na tayo po ay lingkod ng Panginoon. Tayo po ay manangis para sa katawan ng Panginoon. Nakikita natin kung ano ang nangyayari sa iba't ibang mga iglesia, kung saan patungo ang mga programa, kung anong katuruan ang mga naituturo sa ating mga kapwa Kristiyano, na hindi naman po datin dapat tawanan o itang pagsisti, kundi tayo po ay manangis sa Panginoon upang ang katotohanan ng Kanyang salita ang siya lamang maipangaral. Marami pong tao ang mga naililigaw ng mga maling katuruan. Maaari pong ang iba sa ating mga kapamilya o mga miyembro ng ating tahanan ay nailalagay sa landas na yon. We pray for the church. We pray for the body of Christ. We pray for the young people. Sino po ba sa inyo dito ang tumungo sa lugar na ito dahil nais niyong makatagpo ang Panginoon? Sino po sa atin? Hindi po ba obligasyon ang ating itinungo rito? Natatakot tayo, hindi tayo pagpapalain ng Panginoon dahil hindi tayo nag-a-attend o hindi tayo mag-a-attend? O dahil mayroong isang pananabik, isang pasanin sa iyong puso na kailangan mong tumungo sa banal na lugar na ito, sa binabanal na lugar na ito ng Panginoon, upang makisama, makiisa ang iyong puso, katulad po ng ating binasa sa mga unang verses ng chapter 2 na ito. I have asked the permission of Pastora Vicky patungkol po dun sa pangitain na kanyang nakita noong puminsang gabi na sila'y nananalangin at sila po ay nag-overnight dito, ang ating mga pastors, sila po ay nananalangin. At mayroon pong isang pangitain ang ipinakita sa kanya ng Panginoon na mayroon pong mga hukbo na yung pong mga modern. So yung mga bata dito, alam nila kung paano ipipicture yon dahil familiar kayo sa mga larong ginagawa ninyo sa computer. Ayan. So, alam ninyo kung paano yung mga kawal na mga modernized na puro metal at silang lahat ay nakatakip at sila ay rumoronda. Dito po sila banda dumako at sila ay sana ay, anong tawag po doon, maglaland, magta-touch sa ground. Pero hindi po sila makapag-touch sa ground. So nananalangin po ang ating pastora kung ano po ang ibig sabihin nun. At sila po ay umalis pagkatapos. No? Siyempre po, sila po ay lumipad at sila ay nagtungo sa isang komunidad na malalaki yung mga bahay at sila po ay nagkanya-kanyang direksyon. Pero ang nakita po niya doon, hindi sila nagbe-break ng kanilang mga posisyon. And there was a time that they were praying, nandito siya, and she saw these evil spirits na nakapaligid sa iglesia. So hindi po natin pwedeng sabihin na, ay, Atsuko Kenny, Atsuko Keng Church, safe ko. Alang demonyo, Kenny. Sabi nga po ni Dr. Thompson, hindi mo man alam, meron kang katabing isa. Alwa po rin siping yun eh. Puwata sabihan niyo po, ay, ikay to. They are spirits. So kung paano po ang preparasyon na binasa natin, kung paano po i-describe ni Propeta Joel ang kanyang nakita, sa patungkol sa hakbo ng Panginoon na hindi po sila nagbe-break ng line at sila po ay malakas. Sila din po ay naghahanda. Ganyan din po ang ginagawa ng hukbo ng kadiliman.
Mag-double time lang po kasi they know. Alam po nila na palapit na ng palapit ang pagdating ng Panginoon. At alam po nila na palapit ng palapit ang kanilang kaparusahan. Ngayon po, ang ginagawa po nila ay nagre-recruit sila. Wala pong bayad. Ano pong bibigay nyo? Buhay nyo. Hindi po mahirap na sumali. Gusto niyo pong ma-recruit doon sa isang hukbo na para sa kadiliman o para sa isang hukbo na para sa kapangyarihan, sa katuwiran, sa kabanalan ng Panginoon. And so this morning, the Father is asking us to pray. Yun po ang salita ng Panginoon. That we pray and we grieve, we mourn for the church, for the body of Christ, for our children, for our pastors, for the church. Ang mga lingkod ng Panginoon, ang ating mga anak. May pasanin po kayo sa inyong mga anak. Haala po, yako mo po. Ing ating pong itang hindi mo alam kung paano mo pupunitin ang iyong puso para sila ay lumapit at makilala nila ang Panginoon ng personal. Iniiyak po ba natin ang ating mga anak? They are not robots. Hindi po natin pwedeng pindutin at bigyan ng utos na sit down, rise up, sit down. Meron po silang sariling kaisipan. Ano po ba ang dapat nating gawin? Hindi ko po sinasabing wag silang disiplinahin. Dahil hindi po yun naaayon sa Biblia. Ang kailangan po ng ating mga anak ay disiplina. Na ngayon po ay naunawaan ko kung paano magdisiplina ng isang anak dahil ako po ngayon ay magulang na. Napakahirap po pala. Ang magbalanse kung ano ang tama at kung ano ang mali. At nang minsan po kaming mag-asawa ay umiyak, sabi ko, Panginoon, turuan mo kaming maging isang magulang. We do not know. There are things that we know, we thought is right. Minsan nakala natin tama. Pero sa Panginoon, hindi siya. Pero what I saw with the Lord is, siya po bilang isang ama, kung paano niya tayo pinapalaki. Isang mapagmahal, ngunit disiplinadong ama. Amen. So ngayon pong umagang ito, the altar is open. Pastor Raul, if we could worship the Lord and then kung ano po, kung sino po ang ililid ng Panginoon upang manalangin, magbigay po ng mga salita, mga propesiya ng Panginoon. What we will do this morning is to seek the heart of God. Ang manangis sa harap ng Panginoon because we are facing yung mga araw na walang kasiguraduhan, ang mga araw na mahirap, ang mga araw na kinatatakutan ng sanlibutan. Pero sa atin po na mananampalataya ng Panginoon, dahil wala pong tinagong sikreto ang Panginoon sa atin, He revealed His heart, and He is revealing His heart if we will seek Him. Maaari po ba tayong manalangin bilang isang kongregasyon, bilang iisang ina at iisang ama, bilang mga anak, young people? Can you be serious? At magbigay galang tayo sa panalangin sa umagang ito. Maaari po tayong lumapit sa harapan. Maaari po tayong nandyan sa upuan. Ang nais lang po ng Panginoon sa atin sa umagang ito ay lumapit sa Kanya, humingi ng tulong, so that we will overcome.
We will be victorious saints, not compromisers. I've been away for weeks. At alam ko po na-expose ako ng gusto, and it's really hard. Maraming bagay po ang nangyari sa loob ng maraming linggong yon. And I am fighting for Jesus. There are times na wala kang alam gawin kundi umiyak. Merong panahon na ikaw ay parang manlulupay-pay. Pero sa kaloob-loobang ito, Panginoon, I want to fight for you. You have paid for this life. And I have to fight for this life. For your kingdom, for your glory, and for your honor. We have to fight for Jesus. He is fighting our battle, so we have to fight for the Lord. Let us not waste our time. Let us not waste the lives of our children by giving them pleasures of life. Let us not waste our time by not serving the Lord. Let us not waste our time by not responding to the call of our God. Naghahanda ang hukbo ng kadiliman. Anong klaseng paghahanda ang ginagawa ng hukbo ng Panginoon? Nasaan tayo ngayon? Ano ba ang ating ginagawa? Nasaan ang mga kawal? Nasaan ang mga pari? Nasaan ang mga saserdote ng Panginoon? Nasaan sila? And so this morning we pray, we will not judge. This is not a time of judgment. God has the right to judge people. We do not judge. We pray and we mourn and we grieve for the body of Christ. Lord, we want to respond correctly, Lord. Yung pong tama, Panginoon. Yung pong tama. We are not responding, hindi po dahil may nakakakita sa amin. It is you and I, Lord. You, ikaw at ako. Ikaw at ako. This is a day of consecration, Lord. This is a day of cleansing, Lord. This is a day of dedication. This is a day of commitment. This is a day of commitment to you, our God, who have fought for us. Nakilaban ka, Panginoon, para sa amin. Ibinigay mo ang iyong buhay para sa amin. Pinayaran mo ang aming mga kasalanan ng iyong buhay, ng iyong dugo. Kaya nga po, Panginoon, tulungan mo kami na tumugon ng mabuti. Tumugon ng matuwid, Panginoon, sa iyo. Na hindi namin sasayangin ang mga araw sa bawat paglipas ng mga araw, Panginoon. We will waste our time, Lord, sa mga bagay na walang kabuluhan. Working and earning, Lord. Nagpapagal, laboring every day, Lord. For what? As Solomon said, Lord, vanity of all vanities, Lord. Wala pong patutunguhan, walang halaga ang lahat ng ito. Ang tangi lamang mananatili, O Diyos, Ikaw. Ikaw. Mamamatay kami, Panginoon, na walang daladala na anuman sa aming katawan. Wala kaming maidadala, Panginoon, sa kabilang buhay, O Diyos. Help us, Lord. Help us. Help us, God.
Help us, Lord. Pastor Raul Quirino.